Yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong gabi at grabe no, medyo negative ang mga nangyayari ngayon mga loads. Kita nyo naman no, kulay pula yung ating mga coins, mga portfolio natin is kulay red. Mga lodi, makikita natin yan lalong lalo na dito sa crypto bubble natin. Yung hours natin red, yung day natin red. Bakit kaya mga loads? No, ito yung reason sa tingin ko lang Nagkaroon kasi tayo ng Thursday, September 4, 8 to 10 PM. Nagkaroon tayo ng update sa non-farm tawag dito employment change. Ayan, tsaka unemployment claims. Puro red mga lodi. Sorry. So, medyo nag-drop, no? So, tignan natin yung ating market. So, kung titignan nyo dito sa XRP natin muna, mga lodi, medyo naka-recover bigla. Nagulat ako dun naka-recover bigla ang mga idol So from 2.8 nako naging 2.83 na medyo nakaangat agad. Meron din ba sa Bitcoin? So ganoon din ata ng konti. Ethereum ganoon din pero mas malaki yung sa sa XRP. Sa XRP parang ang laki ng bawi niya. Ayan isang ganoon Pero tingnan natin yung mga lodi, yung ating WL5. Grabe to. Mga lodi, sobrang bagsak nito. Sinong nag-profit dito? Sino mga nag-short? Kanina pa akong hapon, nag-short dito mga lodi. Umabot na di ba yung kanina 100 USDT? 170 na tayo. Sino-short ko to kanina paunti-unti mga idol, no? Dito pa lang, alam ko dito ako nag-start, nag-short ako diyan. Tapos waiting, tapos nag-short ulit. So dito yung huling short natin, ayan. No? Tapos ngayon, dito nag-take profit na ako. Hindi ko na hinintay ito Mga lods, hindi ko na hinintay yan. So, ngayon, abang-abang lang muna tayo. Hindi ko alam kung magdidire-diretso na to ng drop o makaka-recover na pataas. No? Ayun yung hindi natin sure dito. Pero grabe yung binagsak nito, mga idol. No? Kita nyo. Ito talaga yung tinitignan ko na kanina kahapon pa, di ba, mga idol? Alam nyo naman. Talagang parang inaakit akong position dito, kaya lang hindi long. Hindi long yung position na natutunog, binubulong sa akin ng aking guardian devil. Short yung binubulong sa akin. So nakatatlo ata akong short dito na tig to 20 plus USDT lang. Yung pinrapit natin, mga lodi. Kinakabahan ako Kasi feeling ko yung pataas na, tapos biglang kaya pag nakikita kong pataas na, take profit agad ako. Sabi ko, hintayin na lang ako mamaya uli. Tapos yun, biglang nagda-drop ulit. Parang binibigyan nga ako ng chance mga lodi. Tutuwa ako kanina. So nakatatlong trade tayo dito ng tig-20. No? Ang profit, no? Halos tig to 20, kung nga ganun. Plus minsan 21, 22. Hindi mo naman masasarado kasi yun. No? So ayan, grabe. So medyo kung iba galit sa WL5, ako medyo natuwa ako kasi binigyan ako ng halos mga kulang-kulang 70 USDT dito ngayong araw, mga idol. Pero check natin yung iba. XRP kanina kasi nakita ko to mga idol sa 1 hour to, no? 1.8 ano ba yun? 2.84. So ngayon 2.82. No, kasi nga bumaba siya. So mga nandito kasi yun, 2.84 dito ako kasi kanina nakikita So nag-drop siya, hindi ko na siya tinitignan kasi nga naka-focus ako dun sa World Liberty Fi So ayan. So goods na to. Check na natin yung siguro nga dahil dito sa unemployment claims mga idol. No? Punta muna tayo dito sa atin. Ito na nga ang World Liberty Fi. Mga lodi, 94,396 traders were wrecked. Nari, naka-electric pa ko. Hindi malakas. Ayan. 94,396 traders were wrecked in the past 24 hours, totaling $225 million. The largest single wipeout was 2.3 million World Liberty Fi USD position on Binance. Taan yun mga lodi, 2.3 million. Ayun yung pinaka-largest
na single wipeout. Grabe, no? Isang trade, talo ng 2.3 million. Ano yun? Magkano na sa atin yun, mga idol? 100 plus million na sa atin pesos yun. Isang trade niya lang, ubus. Grabe, no? Ganun sila. Mga lodi, kalupit dito sa trading. At sa tingin niya, sino tong natalo na to? Eto ba siya? Pinakita si Andrew Tate. Kasi si Andrew Tate, grabe, ubos siguro to si Andrew Tate, mga lodi. Andrew Tate just lost 67,000 on WL5 and instantly double it down with another long. So nag-ano pa siya? Nagdagdag pa siya para dun sa trade niya na long, mga lodi. His total WL5 trading losses now sits 700k. No, as per Hyperliquid data, will his gamble finally pay off or is he chasing losses? Malamang chasing losses to kasi kanina pa tong madaling araw. Ngayon lang natin nabalita. So 4:30 AM, talo na siya ng 700k and then nakita nyo naman nangyari sa WL5, tuloy-tuloy na sa kumunoy, tuloy-tuloy sa kumunoy, mga idol. So ano na nangyari sa trade niya? Malamang sinusumpa niya na ang WL5 at ang mga coins na pinromote ng Trump family. malas si Andrew Tate, mga idol. Grabe. No? So ayan. Sabi nga, every Trump project, eto na, alam nyo na yung nangyayari, mga lodi, no? Every Trump project, ganyan, no? Pero si Trump kasi ang savior ng crypto, so huwag kayo magalit sa kanya. Pag nagalit kayo sa kanya, magiging negative siya sa crypto, babagsak ang crypto. Ayun yung reason. So ito good news to sa mga nagpo-Pokemon, no? Bitwise analyst views Pokemon and other TCGs as an emerging real-world asset play nearing their poly-market moment, no? So ayan, bullish lalo na yung mga ano rito, mga mahilig sa card game, mga lodi, mga ayan, no, yung mga alam mo nyo kasi ako, ang nalaro ko lang na card game is yung ano yung WoW. Alam niyo yung WoW, yung World of Warcraft na card game. Ayun yung nalaro ko dati. Pero hindi yung sa akin kasi wala akong pambili nun. Yung boss ko yun, pinalaro lang niya sa akin yung card niya. Tapos sumali kami sa tournament. Tinuruan niya pa nga ako nun bago kami sumali. Tapos kami pa yung nagharap sa finals. Yung boss ko. Ganun, no? Pinagamit niya sa akin si Tazo. Si Tazo yung main character ko dun sa WoW. So, ayun. Legit yun, mga lodi. Tanong nyo pa kaya totoo yung sinabi ko. Yung WoW na yun. So, ito Pokemon good. Siyempre, marami matutuwa dyan. SEC met with Robinhood to discuss crypto regulation, tokenized securities, and digital assets. So, kita nyo mga idol, nung nakaraan nag-announce na sino ba yung nakalimutan ko yung nag-announce na nakikipag-usap na sila, no, sa mga crypto exchanges o yung mga main, no, yung mga main character o yung mga main dito sa main player sa crypto sa US, nakikipag-usap na sila diyan. So eto na, isa na tong nangyari, kinausap ng SEC yung Robinhood, which is syempre US based naman. Alam ko US based to, di ba? So maganda yan, magandang progress yan, mga idol. At eto medyo bad news to. Hindi ko alam kung matutuwa kayo rito, ha. Only 10 wallets control Ethereum supply. At hindi lang Ethereum, pati Shiba Inu at Uniswap, mga idol. Sabi dito, on-chain data from Sentiment reveals how Ethereum and its ecosystem tokens stack up with over 50% of Ethereum and huge portions of Shiba Inu and Uniswap concentrated in just 10 addresses. Sa tingin nyo, healthy ba yung ganun, mga idol? Kasi sabi dito, mga lodi, heavy wallet concentration is a red flag for any serious investors. Over half of Ethereum, Shiba Inu, and Uniswap sitting with just 10 holders means these whales have outsized influence on price and network moves. A single exit, no, kung may umalis sa kanila, or coordinated action could trigger violent volatility, no? Kapag kumbaga nag-coordinate sila, bounce na tayo, yari ngayon yung mga ibang investor, no? Shakeouts or even protocol level decisions that sideline community input. That's not just bad for decentralization,
aesthetics. No? It directly impacts governance, market manipulation risk, and long-term adoption. For meme coins like SHIB, this is especially dangerous. Flash dumps and loss of confidence can hit overnight. Even Ethereum and Uniswap face regulatory headwinds and strained credibility if whales power persist. Ayun yung sinabi dito mga idol, no? Kapag yung mga whales talaga yung nasunod dyan, GG. If you care about price stability and true network health, tracking wallet distribution should be non-negotiable. Dive deeper here, sabi mga idol. So ayan na, dive deeper na lang, huwag na yung here kasi may nilagay siyang link eh. Pero nalungkot ako dito kasi may SHIB ako, so nag-isip tuloy ako kung ano yung gagawin ko. Pero kasi matagal ko nang hawak yung SHIB, nag-profit na ako doon, parang minahal ko na ata yung SHIB na coins eh. Sa totoo lang, no? Kasi isa yun sa mga mga una kong coins, no? Na nag-profit ako. Pero ngayon, onti na lang naman na yung hawak kong SHIB kasi pinrapit ko na yun, nilipat ko na yun eh, mga lodi sa onti na lang yung hawak ko ngayon. So, hindi ko tuloy alam kung ililipat ko na lang siya sa mas maayos at medyo may tiwala ako o risky pa rin ako doon. Kasi yung Shiba Inu tsaka yung Dogecoin, ayun yung pinaka-risk ko na token. Mga lodi, no? High risk, high reward na lang ako dyan sa dalawa na yan. So, sa tingin ko, yaan ko na lang. Total, maliit lang naman yung hawak ko doon. Mga lodi, no? Malay nyo naman, nag-coordinated burn sila. O, diba? Eh, di good news yun. Hindi ko alam, ha? Kayo, bala kayo. Kung kayo, aalisin nyo na, hindi ko rin alam. Baka maisip ko bigla na alisin ko. I don't know. Do your own research. Siyempre, dito lang tong news na to. At least alam natin na ganun pala. Diba? Tapos, this one naman, mga lodi, nako, umilaw na yung mata niya, oh. Bitmain adds another 14,665 Ethereum worth 65.3 million, bringing its total holding to 1.8 million Ethereum worth 8.4 billion. Naku, baka kasama to dito, mga lodi, no? Sa mga 10 may wallet na hawak, ito kasama to si Tom Lee. Si Tom Lee ba to? O, ayan. 'Di ba? Kasi laki na ng hawak niyo, 1.8 million. Grabe na yan. Ang nakita ko lang naman dito mga lodis, dahil nga nag-i-stack sila ngayon, nagbubudega sila ngayon, ibig sabihin, malaki yung chance na mag-pump yung Ethereum. Ngayon, inaasahan nila yan. Kasi kung ikaw, di ba, investor ka, ba't ka magbubudega kung alam mong bababa na yung price, di ba? So, syempre, itong mga matatagal na to, mga veterans na to, mga OG na to, kumbaga, alam na nila yung nangyayari. Baka nga isa na to sa mga nagmamanipulate ng market eh. Pero dahil nagbubudega sila, malaki yung chance na medyo magpa-profit sila dyan sa binubodega nila. So, magpa-pump siguro yung Ethereum. Alam nila yun. Diba? So, good sa akin yan, mga lodi. Dahil pag alam nyo naman, pag nag-bull market, alt season, ang nag-uumpisa dyan is Ethereum. So, baka nga ganun na yung inaasahan nila ngayon, kaya nagbubodega na sila. Diba? Ano sa tingin nyo, mga lodi? So, ito na. Ripple na tayo. Ripple expand RLUSD stablecoin access to Africa institution through partnership with Cypher, Cheaper Cash pala, Cheaper Cash, BALR, and Yellow Card. No? So, ito yung ni-report mismo ng Ripple yan. The next chapter of RLUSD starts in Africa. We're proud to bring our trusted USD-backed stablecoin to the continent with new partners. Etong Cheaper Cash app, etong follow natin yung mga partner ng Ripple. O ayan, Yellow Card app. O ayan, sige, follow natin. Together, we unlock new potential for cross-border payments and financial infrastructure. Grabe, nagbi-building na talaga yung Ripple, mga lodi, no? Goods to, mga idol. Isa to sa mga malaking news ngayong araw. No? Goods na goods yan. Tapos, ito yung sinabi ni Vincent Van Gogh, mga lodi. Bancode pala, sorry. The real reason why I can forecast a huge XRP pump, as you know, I love coding, sabi niya. Maganda kasi yung sabi niya rito eh. And love reading about DLT. For me, everything that happened for the past few years has led to this critical capability, mga idol. No? If there was a switch that would be flipped, my money literally is on this. Sabi niya, no, when XRP Ledger permission decks go live, banks and funds will need huge XRP stocks
to power stablecoin corridors and FX rails. Retail won't get in, but that's the bullish twist, mga lodi, no? Kasi syempre, kapag nawala na ng supply ng XRP sa market, nako, alam nyo na, mga idol, kung ano mangyayari niyan. Tapos ito yung sinabi niya, yung mga, yan, yung mga purpose, yung mga mangyayari. And then sa uli, sabi niya, utility plus regulation equals price detonation. XRP isn't just a token anymore. It's about to become the fuel of global finance. Mga naniniwala ba kayo dyan kay Vincent Van Gogh? Maganda rin yung mga post nito, yung mga idol. Siguro maganda sa akin kasi syempre bias ako. Pero sa iba hindi maganda. No? So ayun yung mga news natin ngayon sa crypto. So eto mga idol, hinuli ko na yung mga news natin global dahil meron tayong mga malulupit na news dito globally. Na unang-una, 100 upon 100 of military vehicles have been spotted on a train in the middle of Washington DC. This is the same truck used when Trump bought tanks in for the military parade. Which city are these headed to? So grabe, no? Isipin nyo, hundreds of tanks, no? Binabiyahe ngayon. Eh, dami, mga lodi. Anong meron? Anong pinaghahandaan ni Donald Trump, mga lodi? Saan niya dadalhin tong mga to? Mga idol. Diba, no? Ayun yung White House, oh. Ay, White House ba yun? Oh. Diba, nandun lang sila sa gilid. Speaking to mga idol, kasi medyo nagre-report tayo ngayon yung mga trending news, no? So ito nag-trending kasi ito ngayon, ito yung mga victim, no? Neto, no? Basahin niyo na lang, ha. Ayan, mga victim niyan. Kasi pag binabanggit ko to, minsan nasi-shadow ban ako, eh. Pag binabanggit ko siya. So ayan, no? So sabi dito, I was 10 years old. There's a time 3 times a day pala. 3 times a day. No, I was 3 times a day. Sometimes I was not the only girl on the island. There was a constant streams of girls being over and over again. All of those files need to be released, no? So lumalabas yung issue na to kasi parang tinatago daw ni Trump, no? Ayaw niyang ilabas. Pero nagkaroon ulit ng interview sa mga victim ulit. Etong mga to, madami silang mga victim, mga lodi, no? So tinanong sila nung reporter, no? Sige, panoorin na lang natin. I do have to ask, and I know, and it's just something that I think we're compelled to at this moment, with the attention on President Trump, with these questions around a pardon. Did anybody see or hear of the president himself doing anything inappropriate as it related to Jeffrey Epstein? No. I do have... So yung mga victim mismo nagsabi, no? Epstein, nasabi ko na naman. Sorry. Victims says they never saw US President Trump doing anything inappropriate, no? So ayan mga lodi, ito na yung mga victim na yung nagsalita, mga idol, no? So sa akin, syempre si Trump matutuwa siya kasi alam niya naman sa sarili niya yun, di ba? Kung nandun talaga siya. Kasi mga idol, yung eto na to, mga eto, grabe talaga yan, mga idol, no? Masamang masama yung mga nangyari dyan sa isla na yan. Karumal-dumal, mga heinous crime, kumbaga, lalong-lalo na sa mga underage. No? Sabi nga nila, usually ang mga victim dyan, mga 10 to 13 lang, 10 to 13 to 15 years old. Pag 15 ka na, matanda ka na dyan, no? Bilang maging entertainer, matanda ka na daw. Grabe mga tao dyan. At yung pumupunta dyan, mga kilalang tao, mga sikat na tao, celebrity, politician, kaya dapat daw mabulgar na yan kung sino yung mga yan. Na? At eto naman mga lodi, nasama ko lang to. Tesla are now doing useful work with no one in them. So ang ginagawa na itong sasakyan na to, pagkagawa sa kanya mga lodi, pupunta siya doon mismo sa may parang warehouse kung saan siya bibilhin. Diba? Kasi iba yung paggawaan kung saan kesa doon sa may naka-display sila o yung warehouse, diba? So, pupunta siya doon, and then kapag binili siya, pupunta siya mismo doon sa bumili sa kanya nang siya lang mag-isa, walang tao, mga lodi, no? Kaya nga nagkakaroon na ng mga robotaxi, no? Kung anuhin yun, meron ng mga robotaxi sa mga ibang bansa. Pero ang inaisip ko lang, kailan kaya mangyayari to sa Pilipinas?
mga idol. Siguro kawawa yung ano rito, yung sasakyan na Tesla. Nabubur yung sa traffic, mga idol, no? Pero kung self-driving to, mga lods, no? Paano kung nako, hindi ko alam, ang daming mga pwedeng mangyari pag self-drive, mga lodi. Ang daming insidente na pwedeng mangyari, pero may mga nakakatawa din, no? Kasi halimbawa, yung mga kotong, yung mga nangungutong, bigla kang parahin, di ba? Tapos pag tingin hindi kayo nagda-drive, self-drive pala. Self-drive eh, siya hulibo, siya katawan mo. Di ba? Grabe yun, mga lodi, no? Tsaka maganda lang nito pag traffic, hindi ka na mangangawit. Hindi ka na mangangawit tumapak sa kung saan, sa preno. Hindi ka na mangangawit kumambyo. Pwede kang matulog, di ba? Habang nagda-drive siya pa uwi. Tapos ito mga lodi, nag-trending din to. Kasi sa South Korea, kulang na sila sa populasyon, no? South Korea's baby crisis is so sad. Companies are literally paying people to produce. Ay, reproduce, grabe. Nagbabayad na yung gobyerno para lang dumami kayo, magparami. Sipin nyo yun. So, kung sa Pilipinas yan, nako. South Korea birth rate is 0.75, the lowest on earth. And the population is on track to shrink by nearly a third by 2072. So, mauubos na yung mga Koreano, mga lodi, kasi hindi sila nagpapadami. Isa rin sa mga problema na sinabi ni Elon Musk, mga idol, no? Ayan, sabi nga ni Elon Musk dito, low birth rate is the number one threat to the West. Yeah? Companies are now, tignan nyo yung mga binabayad ng mga company, no? Ito yung Buyang Company. Buyang Company handing out $72,000 o mahigit mga 4 million pesos to, o kulang-kulang 4 million pesos per baby. Tayo yung mga dito sa Pilipinas, kung mag-anak, ang dami, so ang trabaho, di ba? Isipin yun. Oh. Retroactively, and employees are actually expanding their families because of it. Tapos yung Crafton naman, ganun din, 72K din per child too. Tapos meron pang plus in-house daycare until 9 PM. Emergency babysitting and temp cover for parental leave. O, di ba? Isipin yun. Sobrang lupit ng gobyerno para lang dumami sila, mga idol. Hindi maubos yung lahi nila, mga lods. No? Kasi baka iba dyan sabihin, kami na lang punta dyan. Hindi kayo pwede. Mga Koreano yung magpapadami, hindi mga pasaway na Pinoy. Diba? Tapos ito, magandang topic to, mga lodi. Kasi, di ba nga sila, Kim Jong-un, si Putin, tsaka si Xi Jinping, nagkita-kita sila, di ba? Ngayon, meron dito, a member of Kim Jong-un security detail to roughly wipe down the chair he used and Kim's side and the table after his meeting with Vladimir Putin in Beijing. So, pinupunasan nila yan. Alam niyo kung bakit? Kasi, baka merong naiwan na DNA dyan si Kim Jong-un. No? Pinupunasan nila yan. Kasi once na may makitang DNA dyan, pwedeng pag-aralan yun, tapos examinin kung may sakit ba si Kim Jong-un, malalaman na yung mga health problem niya. Ganon. Kaya ang ginagawa ng mga bata-bata dyan, hindi sila nag-iwan ng DNA. Ganon din si Putin, mga idol. Pag nasa ibang bansa si Putin, magsi-CR yun, di ba? Mag-CR, ihe o dudumi. Hindi doon iniiwan, hindi sila nag-CR doon. Meron silang dalang maleta. Meron ako napanood na gano'n na pag iihi siya, hindi siya doon sa mismong CR kasi pwedeng i-track yung DNA niya doon para malaman yung health niya. Kung matagal pa ba siya mabubuhay o may sakit ba siya o ano, ganun. Ganun kalupit yan, mga lodi, kita niyo yun. Inupuan lang, di ba? Pinupunasan pa, dinidisinfect o na something na nililinis pa nila para walang makitang trace. Ganun kalupit yung mga presidente, mga idol. No? Ito naman, speaking of presidente, last news natin. Nako, ito na. Pogi. Pogi. Mga idol, no? So, si Conor McGregor, mga lodi, tatakbo siyang presidente ng Ireland. Sabi niya rito, citizens of Ireland, the time for real change is now. As president, I will not sign any bill in law until it goes back to the people first.
If you want to see my name on the ballot for the presidency, I urge you to contact your local country councilors today and ask them to nominate me. Our councilors and the backbone of our communities, they work harder and deliberately more for people than those in the paano ba sa dito? Basta yan, mga lodi, no? Who continue to fail this country time and time again, no? If you are a councilor who feels your voice is ignored, your hands tied, and your community overlooked, then I ask you to stand with me, nominate me, and I will give you the platform and power to be truly heard. If you want to vote for McGregor, it starts now. Call your councilor today and demand change, you know? Ayan, no, mga lodi. So, nagsalita siya ng Ireland, hindi ko alam kung ano ibig sabihin yan, eh. So, grabe, no? Ano sa tingin niyo mananalo sa tingin ko, ilan ba yung population ng Ireland? Hindi ko kasi alam, mga idol, eh. Pero sa tingin ko, kung, may 50-50 to, mga lodi, for me. Pwedeng manalo siya. Alam ko may laban pa nga to ngayon, eh. Alam ko may laban si McGregor ngayon, eh. So, sa UFC, ngayon kung matalo siya, talo rin siya dyan. Kailangan manalo siya sa laban niya. Pag nanalo siya, mabubunyi yung Ireland, baka siya iboto. Diba? So, grabe, di ba? Ang lupit natin ngayon, mga lodi, no? So, ayan. So, ayun yung news natin ngayon, mga lods, no? Okay lang ba sa inyo, boss, na magbabasa ng comment, mga idol, No, kasi manonood kami ni Bunso, may papanoorin kami, kaya niya na pa ako kinukulit, kinikindatan niya na ako, let's go. Ginaganon na ako, mga lods, gabi na, oh. So, ayan, may tatapusin lang kami ni Bunso. So, sa ngayon, ganito na muna yung news natin. Sana enjoy nyo yung video natin, mga idol, no? Alam nyo naman, mga lodi, everyday na yan, masagi mo yung kape ko. Ayan, no? So, sana wag nyo kalimutan i-like yung video, subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Sobrang salamat sa mga sumusuporta. Check nyo yung ating link dyan sa description, lalong-lalo na sa mga wala pang crypto exchange dyan. Check nyo, mga idol, no? So, ayan. Kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood sa akin. Magandang gabi sa inyong lahat. At What's up? Subscribe to Clubs TV, subscribe to Jeblo. If you want to subscribe to me, it's in the link in the description. Also, if you don't subscribe, I'll be sad.